May isang bata, no, sinay niya yung sapatos ng kanyang ama, no, nilinisan niya, no. Pagkatapos nilinisan, binigyan ng 20 pesos yung kanyang anak. Sabi ng anak, hindi ko tatanggapin yan. Ginawa ko to dahil mahal kita, hindi para bayaran, no? Nakakatuwa ang mga bata, no, na marunong magbigay ng pagmamahal, na walang kapalit. Kaminsan, ang paggawa ng mabuti, hindi naman talaga gawa ng mabuti, di ba? Ex-deal. Bibigyan kita, bigyan mo rin ako ha. Imbitahin kita, imbitahin mo rin ako ha. Magiging mabuti ako sa'yo, magiging mabuti ka sa akin. Business deal yun. Hindi naman talaga pagmamahal. No? Hindi naman pagmamahal. Sa totoo, hindi naman sakripisyo eh. Nagbibigay ako, tapos may kapalit naman. Hindi naman sakripisyo eh. Kaya, magandang paalala sa atin. Pero tuwang-tuwa ako sa mga nagsisimba araw-araw. No? Ang pagsimba ba ngayon, obligasyon? Ha? Ang linggo lang naman ang obligasyon eh. Bakit kayo nandun dito? Bakit? Dahil sa pagmamahal eh. Hindi naman kailangan eh. Madami tayo dito, unang Martes, di ba? Ang ganda-ganda, nagsisimba tayo dahil sa pagmamahal. Hindi obligasyon. Linggo eh. Dapat, di ba? Pero kaya nga kailangan i-purify natin eh. Nagsisimba ako dahil nagmamahal. Hindi dahil naku, kailangan eh, no? Kailangan talaga eh, di ba? Kaya napakaganda yung mga nagsisimba araw-araw. Tuwan-tuwa ako sa mga nagsisimba araw-araw. Kasi it is not out of obligation, lalo na araw-araw. Di ba? Araw-araw, no? Nakakatuwa, no? Kaya salamat sa mga nagsisimba. Sa simula ng misa, tinanong ko, pwede ba magmahal na walang sakripisyo? Imposible yata yun, di ba? Kasi ang pagpunta dito, sakripisyo. Yung iba, mamamasahe pa, gagastos pa, di ba? Pupunta pa rito. Kaysa sa, pwede naman umiga na lang sa bahay, magpahinga, galing sa trabaho, galing sa eskwelahan, no? Maraming pinagkakabalahan, no? Pwede naman hindi eh. Pero it is really a sacrifice, no? It is a sacrifice because of love. Isa pang example, mga magulang o mga anak, sino bang tatanungin natin, anak o magulang, no? Ang pagmamahal na binigay ng isang nanay sa anak, meron bang kapalit? Meron bang hinihintay na kapalit ang nanay sa pagmamahal na binigay sa kanyang anak? Hindi natin kaya bayaran yun. 24 oras ang iginugol ng ating mga ina sa atin sa pag-aalaga, no? 24 oras from birth until, no, hanggang walang day off, 24-hour job, 7 days a week, 30 days a month, no day off. May kapalit? Hindi natin kaya balikan yun, hindi natin kaya ibalik, no? But out of love, a mother will wholeheartedly give it. It is not even a sacrifice. It is out of love. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Out of love. Pag ginagawa natin out of love, the sacrifice will not have, parang hindi naman sakripisyo eh. Ginagawa ko lang yung tungkulin ko kasi dahil sa pagmamahal. Si Jesus, ibinigay niya ang pinakasakripisyo, the mother of all sacrifices, ang cross para sa atin. To show His love for us. All out of love. Kaya hindi mahirap eh, pag ang intensyon ay pagmamahal eh. Magaang. Kaminsan hindi nga eh. No? Pero kung out of napakabigat, if there is no love, I will do things. I will make my sacrifice dahil may kapalit. Hinaghihintay ako ng kapalit dahil obligasyon, dahil kung ano man dahilan, but if it is not out of love, wow! May the purpose of everything we do, especially the sacrifices of everything we make, may it be out of love. That is the example of Christ on the cross. He did everything out of love.
It is not easy, it is very difficult, but it's the only meaning to the sacrifices we make. The heart of love is sacrifice. May we embrace the sacrifices because of our love. May it purify us, make us better persons. We do things out of love. We do everything for the act of love. As we thank God for this wonderful message for us, inspired by our Saint Anthony of Padua. Naging napakagandang halimbawa. Ginagawa niya lahat ng bagay. Nagtuturo siya kahit na walang nakikinig dahil sa pag-umapaw ng pagmamahal. Umaapaw eh. Kailangan niya ikwento. Kailangan niya mailabas. O hindi, susabog yung puso niya. Kahit na walang kumakausap sa kanya, pati yung hayop kakausapin niya, pati isda kakausapin niya para ibahagi ang mabuting balita. At nakakatuwa naman, pati yung isda nakikinig. Pati yung hayop nakikinig sa sobrang himala na ginagawa ni San Antonio. May we be inspired by such beautiful stories of love. Not out of obligation, but only because of love. Salamat sa Diyos.